Mahigit isang linggo nang nagpoprotesta ang ilang militante kontra APEC. Balak na rin daw nilang magsiuwian pero hinarang sila papuntang Baclaran Church kung saan daw sana sila magdaraos ng huling programa bago umalis. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Actually, Rafi, alam mo 2 oras inabot yung biyahe ng Bayan Southern Tagalog mula lamang sa Calao Avenue hanggang dito sa may Baclaran Church dahil ilang beses nga silang hinarang ng mga pulis. Kaya halos kapapasok pa lang nila dito sa loob ng Baclaran Church. Ang gusto lang nila ay makarating ng Baclaran Church para makasalamuha ang mga lumad at dito na rin makapagpalipas ng araw at pagkatapos ng Solidarity Night mamayang gabi ay babalik na sila ng Southern Tagalog. Pero alam mo, hindi naging madali ang biyahe nila mula Calao Avenue sa Maynila. They had to fight for every inch makarating lang dito sa Baclaran Church. Hinarang sila sa may kanto ng Buendia Rojas. At pagkatapos doon, hinarang ulit sa may kanto naman ng EDSA Rojas. Hanggat payagan ng mga pulis na mag-U-turn at makarating sa may service road ng Rojas Boulevard. Pero pagdating nila ng service road dito sa Rojas Boulevard, ay ang nangyari naman pinalibutan yung 4 na jeep na sinasakyan nila ng mga anti-riot police. So hindi rin naman sila makagalaw. So more than an hour silang pinalibutan ng mga police sa may service road hanggat payagan ulit na umandar at nung payagan sila ilang metro pa lang ang nalalayo nila ay hinarang na naman sila ng mga pulis. At that point ay talagang ilang metro na lamang ay nasa may gate na lang sila ng Baclaran Church. Nagsalita nga sa megaphone yung isa sa mga leader ng Bayan Southern Tagalog. At nung nagsasalita siya, nagmamakaawa na na palampasin na lamang yung mga sinasakyan nilang jeep. Dahil ang gusto na lamang daw nila ay makapagpahinga na rin sa loob ng Baclaran Church at makapag-attend din naman ng Solidarity Night mamayang gabi. At pero alam mo ang nangyari naman katulad nga nung nabanggit ko, ilang metro na lamang sa may Baclaran Church, iniipit pa rin sila kahit nga pumayag na yung mga miyembro at leader ng Bayan Southern Tagalog na ibaba na yung mga streamer nila na nakabandera dun sa mga sinasakyan nilang jeep. So tinikitan pa sila ng traffic obstruction at least yung mga driver ng jeep tinikitan ng obstruction ng traffic dahil daw nag-counterflow sa service road. Ito'y kahit na two-way naman talaga yung service road dahil nga sarado ang Rojas Boulevard dahil sa APEC Summit. Pero sabi ni Senior Superintendent Ariel Andrade, siya yung Chief of Police ng Parañaque, hindi daw dapat kasi humarang sa traffic yung mga jeep at out of line din daw ang mga ito. Wala rin daw kasing special permit para bumiyahe dito sa Maynila. So kung tutuusin ay sabi ng mga taga-Bayan Southern Tagalog, pagod na sila dahil katulad nga ng nabanggit mo ay 8 araw na sila na nagproprotesta laban sa APEC dito sa Manila. Kung saan-saan sila nakikitulog at kagabi ay sa may Menjola sila nagpalipas ng gabi. 8:00 kaninang umaga, mapayapa silang nagprotesta sa may Calao Avenue. Pero alam mo, sandali lamang sila doon before they peacefully dispersed at umalis para nga makarating dito sa may Baclaran Church. Ayon sa tagapagsalita ng Bayan Southern Tagalog na si Diego Torres, kahit pagod, kailangan nilang iparating yung pagtutol nila laban sa APEC. Kahit naman daw kasi sinasabi ng gobyernong pabor ang APEC trade agreements sa ekonomiya ng Pilipinas, sa totoo lang ay pinapatay nito ang maraming industriya dito sa ating bansa. Wala kasing proteksyon ng ating mga industriya, kaya pagdating daw ng mga malalaking kumpanya, pati na yung influx ng mga imported na mga gamit at produkto mula sa mga malalaking bansa, ay nilalamon nga daw nila ng buhay ang mga local products. Kaya namamatay ang local industries ng Pilipinas at kung mamamatay ang local industries ng Pilipinas, ang ibig sabihin lamang daw nito ay kawalan ng trabaho at syempre dagdag gutom para sa taong bayan. Rafi? Maki, meron ba tayong impormasyon kung ano yung concern naman ng mga pulis kung bakit hindi pa rin sila pinapalusot gayong nagmamakaawa na sila at malapit na sila kamo doon sa Baclaran Church, Maki? Actually, hindi ko nga maintindihan, Rafi Yun din yung napansin ko dahil bumabiyahe na lamang. In fact, wala na tong programa Wala na silang balak mag-rally. Talagang ang gusto na lang ay makarating sa loob ng Baclaran Church, spend the day, at kinabukasan ay uuwi na.
Pero siguro, dahil nagpapairal pa rin ng security, kaso nga lang, mas lalong nagkagulo dahil sa paghaharang nila, it created more traffic dahil instead na makalampas itong mga sinasakyan na pampasaherong jeep ng bayan na Southern Tagalog, hinaharang. So mas lalo pa actually nag-cause ng traffic dun sa mga lugar kung saan sila hinaharang, Rafi. At I would assume, Maki, kapag nasa loob na sila ng compound ng Baclaran Church, mas confined na sila doon at hindi na sila makakaharang. Ganun ba yung posibilidad? Yung mga jeep nila, saan kaya ipaparada? Yun kaya maging concern ng mga authorities, Maki? Wala naman. Hindi ko nga maintindihan Rafi, dahil ngayon na nasa loob na sila ng Baclaran Church, nakikita mo naman, walang mga sasakyan. Kahit yung mga sasakyan nila ay nasa loob na ng church compound. So wala nang traffic obstruction or wala man lang rally na nagaganap dahil they're already inside the church compound. Diyan na rin sila magpapahinga. At in fact, the Solidarity Night mamayang gabi, doon na rin sa loob ng compound ng church. At ang susunod siguro dyan, Maki, yung palabas naman. Mahigpit na naman yung seguridad dyan sa area. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.